With over 156 million views and 2 million subscribers sa kanyang YouTube channel, paano nga ba si Boy Tapang naging one of the worst mukbang vloggers sa loob ng Pilipinas? Hi, ako si AC. At sa videong ito, tatalakayin natin ang tragic downfall ng once beloved Filipino mukbang vlogger na ngayon ay isa na sa one of the worst mukbang channels sa loob ng Pilipinas. Si Ronnie Suan, o mas kilalang Boy Tapang, ay sumikat noong taong 2020 na kung saan gumagawa siya ng mga mukbang videos pero gusto niya maging unique kaysa sa ibang mga mukbang channels sa Pilipinas. Kaya instead na normal na mga pagkain na kinakain niya, ginagawa niya itong mga tayo ng hayop o kaya naman minsan ay mga bagay na hindi ligtas para kainin ng mga tao. Kaya dahil sa mga ginagawang mukbang videos ni Ronnie Suan, ay nakilala siya ng mga tao bilang isang Pilipinong matapak na kayang kainin ang lahat ng mga bagay, binansagan na Boy Tapang. Boy Tapang, ikaw na nga. Ang galing mo, Boy Tapang. Ang lahat ng mga comments na ito, isa sa mga reason kung bakit na-motivate si Boy Tapang para gumawa pa ng maraming mga mukbang videos, kaya ng pagkain ng bulate, salamin, ipis, at iba't ibang uri ng mga sabot. At makalipas lamang ilang mga buwan, noong June 29, 2020, napansin si Boy Tapang na isa sa mga sikat na TV shows sa Philippine television. Ang pamagat ay Kapuso Mo, Jessica Soho. Ang lalaki sa video, tiga-Alcoy sa Cebu, si Ronnie, ang binansagan ng netizens bilang si Boy Tapang. Kung saan mas dumami pa ang mga fans niya, boosting his ego na kaya na niyang kainin ang kahit na ano. Kadalasan din sa mga comments ay nagre-request ng susunod na kakainin ni Boy Tapang. Gaya ng sabon din na bar at Zonrox, samahan mo na ng powder. Kain ka nga rat kung matapang ka, sige nga, kung matapang siya, uminom siya ng ihi niya. Ngunit isang araw, nagtaka ang mga tagahanga ni Boy Tapang dahil sa biglang pagkawala ng kanyang YouTube channel. At yun ay dahil ang YouTube channel ni Boy Tapang na ang pangalan ay Mukbang TV ay nagkaroon ng violation sa community guidelines ng YouTube dahil sa kanyang mga ginagawang content na nakakadiri, kaya resulta na pagka-delete ng kanyang YouTube channel. Gayunman, hindi ito naging hadlang para kay Boy Tapang. Noon lamang October 9, 2020, ginawa niya ang kanyang channel ngayon na pinangalanan na niyang Boy Tapang Vlogs at agad in-upload ang kanyang first video explaining kung anong nangyari sa kanyang YouTube channel at bakit ito nawala. Pag-usapan natin yung nangyari kahapon mga katapang sa YouTube channel ko, yung Mukbang TV. Alam nyo kasi mga katapang, sobrang sakit ng nararamdaman ko. Wala yung YouTube channel ko. At ang pinakamasakit doon, hindi ko pa nakuha yung sahod ko sa YouTube. Losing around 300,000 pesos mula sa deleted channel niya. Porsigito pa rin si Boy Tapang gumawa ng mga videos at nag-upload ito ng kanyang pangalawang video sa kanyang bagong channel na kung saan naglalakad-lakad siya sa dalampasigan ng dagat sa Alcoy, Cebu, and gaining around 100,000 views sa unang linggo pa lamang ng kanyang pag-upload. November 30, 2020. Sa panahong ito, hindi na gumagawa si Boy Tapang ng mga nakakadiring mukbang. Instead, nakafocus na siya sa mga maaanghang na mga pagkain tulad ng Carolina Reaper mukbang, Fire Noodles mukbang, at Ghost Pepper mukbang. Sobrang anghang talaga niyan, idol Boy Tapang. Na-try ko na. Di ko rin kinaya, 4 na kutsara lang ako. Tears of anghang. Dinamihan pa kasi ng sauce. Yan si Boy Tapang. Na kung saan dahil sa mga mukbangs na ito, napaayos ni Boy Tapang ang kanyang bahay at gumawa ito ng video na kung saan pinakita niya ang mga natapos sa kanilang bahay. Ayan, ito yung sala ng bahay namin mga katapang. Di masyado malaki, sakto lang. At ito yung pultahan ng harap ng bahay namin. At dito naman tayo, ayan, mga kwarto namin. Dito. Sa mga panahon nito, baguhan pa lamang sa YouTube si Boy Tapang at hindi pa niya kabisado ang mga paraan kung paano makalikom ng maraming views. But with the help of other creators sa loob ng industry, natutunan din ni Boy Tapang kung paano ito gawin with videos na sumali siya sa Battle of the YouTubers with Brusco Bros, Boy Tapang vs Kiko Matos, at higit sa lahat ang paggawa ng drama na hilig ng mga manonood. Noong January 5, 2023, gumawa si Boy Tapang ng video na kung saan pinakilala niya ang kanyang bagong girlfriend na si LJ Satterfield, at kung saan binansagan din the Girl Tapang ng kanilang mga viewers. Mga katapang, excited na ba kayo? Kung excited kayo mga katapang, excited rin akong ipapakilala sa inyo ng lubusan ang aking pinakamamahal, Meet My Half American Girlfriend! At hindi din may tatago ang saya ng kanyang mga fans para sa kanya dahil nakahanap na daw ito ng true love with comments like, "Congrats sa inyo Boy Tapang, ang galing mo, ang ganda ng jowa mo, lagi mo alagaan, sana kayo maging forever. Congrats to both of you,
mas magiging matatag pagsasama nyo dahil parehas kayong down to earth at mapagmahal. Unang kilig ko sa 2023 pagkapanood nito, at dahil sa pagiging sweet nilang dalawa sa bawat vlog, dumating din ang araw na napansin na naman sila ng kapuso mo, Jessica Soho. Ako talaga nagustuhan ko po sa kanya. Mahilig siyang tumulong sa pamilya niya. Sabihin mo na rin, nagwapo ako. Hindi ko sasabihin yun dahil hindi naman totoo. Joke lang. February 20, 2023. Makalipas lamang isang buwan ay nag-share si Boy Tapang sa kanyang Facebook page ng isang post with a caption na "Kaplastikan lahat, bakit hindi mo sabihin sa mga tao anong status nating dalawa? Di mo kaya? Kasi alam mo, pag nalaman nila to, kulang pa yung bash na matatanggap mo. Abangan yung video na gagawin ko. Aamin ko na lahat para malaman nyo yung totoo." Nagsimula ang lahat nung nag-post si LJ ng mga flowers and chocolates noong February 14, 2023 sa kanyang Facebook page at nag-comment si Boy Tapang ng "Klarohin ko lang, hindi ako ang nagbigay ng bulaklak na yan. So alam nyo na, kapal ng mukha no, nagpa-as if pa na ako nagpadala." Ano ibig sabihin dyan? Manggagamit. Sinabihan niyang manggagamit si LJ dahil hindi daw siya ang nagbigay ng mga bulaklak sa kanya, implying na mayroong ibang lalaki na nagbigay nito, na kung saan naman reply ni LJ na hilig niya manumbat at manira. Eto bang idol nyo? Huwag mo baliktarin ang kwento. Wrong move ka, boy hambog. Yun ay dahil ang pagiging magjowa nilang dalawa ni Boy Tapang ay para lang pala sa content at wala talagang nangyayari na pag-iibigan sa kanilang dalawa. Nagsimula ang lahat ng gulo dahil nahulog na daw si Boy Tapang kay LJ, ngunit hindi pareho ang nararamdaman nilang dalawa sa isa't isa dahil mayroon ng jowa si LJ sa panahong iyon. Resulta ng pagkagalit ni Boy Tapang at pag-reply sa post na ito. I'm still grateful dahil let's admit na dahil ginamit kita, nag-grow yung channel ko at nakukuha na ako ng eto guys! Ayan, so meron na siyang silver play button. Wag mo ako sabihin na makapal yung mukha ko because I did my part as a screen partner. Ginalingan ko yung trabaho ko. Lumago yung promotions mo at mas umingay pa yung YouTube mo. So patas lang tayo. Thank you, Ronnie. Nagsisisi si Boy Tapang dahil ito raw ang pinakamaling desisyon na nagawa niya sa kanyang buhay na ang mag-reveal ng jowa para lamang sa content. Pagkatapos ng issue na ito, patuloy lamang ang pag-upload ni Boy Tapang ng mga video sa kanyang YouTube channel tulad ng mga mukbang at paminsan-minsan ay pagtulong sa mga taong nangangailangan ng pera. Ito dapat ang sinusuportahan na vlog, tumutulong sa mga taong nangangailangan. Napakabait talaga ni Boy Tapang. Ikaw tunay na lodi, Boy Tapang. Sobrang bait mo. Malaking tulong ginawa mo sa bata. God bless. At kasabay ng paglipas ng panahon, mas lumaki pa ang YouTube channel ni Boy Tapang at kasabay ng paglaki ng subscribers niya ay ang paglaki din ng pera na pumapasok sa kanyang mga kamay. With numbers reaching up to an estimated amount of 800,000 pesos monthly income mula sa kanyang YouTube channel, Facebook page at mga sponsors na kung saan ito din ang dahilan ng pakunti-unting pagbago ni Boy Tapang. Mga katapang, hindi dahil sa inyo, wala to. Kaya laking pasasalamat ko sa inyo mga Tapang na walang sawang suporta sa akin. Tapos, sana suportahan nyo pa rin ako mga Katapang hanggang sa habang may buhay. Si Cherry White ay isang motovlogger sa Facebook na mayroong mahigit 7 million followers. Silang dalawa ni Asian PB na kanyang dating kasintahan ay nag-upload ng mga skit videos na nakakatawa para sa kanilang mga audience. Doon lamang January of 2024, nagkaroon ng issue sila Cherry White, Asian PB at Boy Tapang dahil it was allegedly na inagaw din ni Boy Tapang si Cherry White mula sa kanyang dating kasintahan na si Asian PB. Sasagutin ko ng mga parata ng mga bashers dyan na inaga ko doon si Cherry White kay Boy. Make the story short, tinanong ko si Cherry White kung may jowa ba siya. Anong sagot ni Cherry White? Wala akong jowa, matagal na akong walang jowa. Hindi ko inagaw si Cherry. Hindi ko inagaw. Alam niya ni Cherry, hindi ko siya inagaw. Ngunit kung sa tingin nila na inagaw ni Boy Tapang si Cherry White, iba naman ang pananaw ng ibang mga tao. Siya yung aspiring Tony Fowler. Sa mundo din kasi ng social media mga kahombre ko, mapapansin nyo na may naangat, may nalalaos tulad ko. Pero meron ding mga Cherry White mindset na nakakaramdam ng bumababa na ang kanyang views. No views equals no money. Bago mangyari yon, kailangan niya nang ipagpalit si Boy. Saktong-sakto naman si Boy Tapang sa part na yon. Kagandahan pa kay Boy Tapang, may dagdag. Kasi si Boy Tapang talagang sikat na. Dapat kasi umpisa pa lang alam na ni Boy na for the content lang lahat, pero wala eh. Magaling din kasi magpanggap si Cherry. Nagulat ang mga tao sa biglaang pagkolab nila Boy Tapang at Cherry White dahil sa pagkakaalam ng mga tao na magkasintahan pa si Cherry White at Asian PB, kaya hindi nila inaasahan na magkakaroon ng tambalang Cherry White at Boy Tapang. Isa ka pa Boy Tapang,
Lumaki ulo mo. Bakit ka nagpa-auto dyan kay Cherry White? Wala nang Pac White. Napunta na si Cherry kay Boy Tapang. Gamitan ulit para sa views. At kung sa tingin nyo na hanggang dito lamang ang issue na ito, nagkakamali kayo. Dahil sa mga panahong ito, makikita natin na kung ano ang may tudulot ng pera sa buhay ni Boy Tapang. Noon lamang January 29, 2024, nag-upload si Boy Tapang sa kanyang Facebook page ng isang video with a caption na "Nanaginip ka la Cherry White, kabaong prank." #Boy Tapang. Nagsimula ang video ni Boy Tapang na kung saan makikita natin na meron siya sa bentahan ng kabao sabay ng pag-explain kung anong prank ang gagawin nila. At yun daw ay ang kabaong prank para sa kanyang kasintahan na si Cherry White. Para daw makaganti ito sa ginawang prank ni Cherry White sa kanya. Ang gagawin nila sa prank na ito, ilalagay nila ang kabao sa loob ng kwarto ni Cherry upang isipin daw ni Cherry White na wala na siyang buhay at siya daw nasa loob ng kabao. Hala, pasok pa talaga sa bahay. Hindi maganda yan ginagawa nila. Nakakakilabot. Pag natulog ka, hindi maalis sa isip mo yan. Hindi na nakakatuwa na prank yan. Kabaong pa talaga. At kung hindi ka naman talaga tanga, mapapansin mo talaga na ang prank na ginawa nila Boy Tapang at Cherry White ay isang scripted na video at para lamang sa content at pera. Makikita natin sa kanilang orasan ng oras ay malapit sa 5:40 AM or PM, habang nung bumili sila ng kabaong ay nasa 6:48 AM na. Paano nga ba nangyari na mas nauna pa ang prank kaysa sa pagbili ng kabaong? But what stands out the most ay ang nasa bandang huli ng video, at sa bawat video na ina-upload nila sa kanyang Facebook page, ranging from 3,000 pesos to 50,000 pesos. Ganito lamang kalaki ang pera na natatanggap nila per video sa pag-promote ng mga illegal na websites na ito. And the fact na ginagamit lamang ang mga perang ito para sa mga walang kwenta na mga bagay is utterly disgusting. Na-call out na din dati si Boy Tapang ng ibang mga YouTubers dahil sa pag-promote ng sugal sa isang street food vendor. Boy Tapang uploaded a short video na kung saan tinanong ni Boy Tapang street food vendor kung ano ang pinakamalaking kita niya sa pagtitinda ng street foods. And the vendor stated na 600 pesos daw ang pinakamalaking kita niya. Pinakadaon ako mga 600 pesos. Sure na yan? Oo. Walang daya yan. Okay, bingaw mo ko diri kay kusog man to ko sa diri na akong So, yung pinakamalaking kinita mo, 600 pesos. Kung saan nag-react din si Attorney Libayan stating na gawin niya pa dito mga kabatas natin, isasampal niya sa mukha mo na maliit niyang kinikita mo. Sa pera lang umiikot ang social media ng Pilipinas kasi lang niya magpo-promote para magkapera lang. Babaw ng isipan. Pinagmumukhang pera yung vendor. Maghapon mong pinaghirapan, itataya mo lang. Ganyan kasi yung mga influencer eh. They will do anything in their power para kumita sila ng pera. Hindi pa ba sapat na yumaman ka na? Yayayain mo pa yung mga tao na nagtatrabaho ng marangal. Which clearly represents na kayang gawin ni Boy Tapang ang kahit na anong mga bagay para lang sa pera.